dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ang kauna-unahan nag-declare ng state of energy emergency, yan lamang po ay nagpapatunay na ang pamahalang ito ay hindi po nagbabagal sa kanilang pagkilos. Tama. Pero ito yung example lang sinasabi ni Ninyo. Tignan nyo, konting kibot ni Pangulong Bongbong, may nasasabi sila, may paninira agad, at kung ano-ano na naman yung mga inaano nila sa mga followers nila. Pero mga kababayan, tama si Attorney Claire. Bakit? Tayo daw yung nauna. Bakit daw? Dito ba yung gera? Ganun kasi sila mag-isip mga bobo talaga. Ibig sabihin nun, kaya tayo may mga gasolina pa dahil nga sa agaran na pagdideklara. Ayan makikita nyo na nagtatrabaho talaga si Pangulong Bongbong. Pero yung mga DDS, kung ano-ano na mga sinasabi, bakit nauna ang Pilipinas na magdeklara? Bakit nandito ba ang gera? Ganun kabobo yung mga DDS. Nakuha nyo mga kababayan ko? Nakuha nyo? Ito na. Ibig sabihin po, itong energy emergency na inihayag ng Pangulo ay para po maibsan, para po mapigil na magkaroon ng krisis dito sa ating bansa. So inuuna na po natin lahat bago pa man tayo humantong sa hindi magandang sitwasyon sa ating bansa. Dulot nitong krisis sa Middle East. Kita nyo mga kababayan, napakagaling nga ni Pangulo eh. Di po ba? Kaysa kay Sara, iwasan daw ang, pagka-carpooling, iwasan ang pagbibisikleta. Mga kababayan, yun na nga yung panawagan ng mga siklista. Ayan Sumisirit na Ayan, mga kababayan, padyak na. Eto naku, magagalit si Sara Duterte neto. Ayaw ni Sara na magbisikleta kayo. Naku, lagot kayo kay Sara Duterte. Pagod na ba sa sumisirit na presyo ng petrolyo? Bisikleta ang nakikitang solusyon ngayon para makatipid at mapanatili ang sustainable transportation. Ayaw ni Sara niyan! Ayaw ni Sara Duterte niyan. Lagot kayo! Lagot kayo kay Sara! Di ba? Ano sabi ni Sara? Di ba? Ayaw niya ng ganyan. Alaka. Magagalit sa inyo yung ali na yon. Nasaan na ba yung sinasabi niya? Di ba sabi niya, iwasan ng pagka-carpooling? Nawala na yun wait lang, hanapin ko. Ayaw ni Sara na magbisikleta kayo, nagbibisikleta kayo. Pag nalaman niya yan, di nagmumura na naman yon. Mumurahin na naman kayong lahat nun. Di ba? Ganun yung si Sara Duterte. Nasaan na yung Boss Mike? Nawawala na ba? Hindi mo na makita? Hanapin natin yung pagka-carpooling. Di ba? Ano sabi ni Sara Duterte? Nawala. Wait lang, hanapin ko. Eto. Yan Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya. Tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Kita nyo? Ulit. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta. Kita nyo? Di magagalit dito yan, mga kababayan ko sa mga nagbibisikleta. Lagot kayo kay Sara. Bisikleta ang nakikitang solusyon ngayon para makatipid at mapanatili ang sustainable transportation sa gitna ng krisis sa langis. Yan ang agenda report ni Chill Emprido ng Abante. Naku, yari sila riyan. Diba? Yari sila. Magagalit si Sara. Ito na ang panahon para magbisikleta. Yan ang sinabi ng grupo. Hindi kasali si Sara. Sabi nila mga kababayan, mabuhay ang kababaihan. Hindi kasali si Sara. Diba, no? Nung araw, kalesa nga lang
Tuloy. Grupong Bicycle Friendly Philippines sa mga kababaihan at sa publiko. Kasunod ng isinagawang fun bike ride kanina na sinimulan sa Quezon City hanggang sa Pasig City. Ayon kay Karen Crisostomo, ang head ng Bicycle Friendly Philippines, bukod sa makakatulong na makatipid sa pagkonsumo sa langis, maganda rin ang bisikleta bilang form of exercise at Nako, pwede nang ipalit kay Sara yan. Mukhang mas may utak yan, oh. Di ba? Di ba? Mukhang may utak po, oh. Dahil kita nyo naman mga kababayan, no, para daw makatipid, magbisikleta na lang. Kay Sara, para daw para daw makatipid, iwasan ang pagbibisikleta. Oh, kita nyo? mode of transportation, lalo na ngayong may kinaharap na krisis sa langis ang bansa. Cycling is a very, very important and sustainable mode of transportation na sana inaasahan namin na kahit walang krisis, mapapagpatuloy pa rin ang pagsisikis, pagbaba. Ayaw ni Sara. Ay, ano ba? Ba't ano ba? Ano yung pinipilit mo, ate? Ayaw ni Sara niyan. O, yung mga, tingnan nyo, panoorin nyo yung idol ng mga tanga-bobo, mangmang. Iwasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng Kita nyo? Talaga, pinipilit mo pa eh. Ng katauhan, di ba? So, it's a very good form of exercise. It's a very good form of transportation that's sustainable. Safety naman ng mga siklista ang tiniyak ni MMDA General Ayun naman pala! Nando doon si General Torre! Kaya naman pala, Manager Nicolas Torre III. Yo. May ilan daw kasi sa ating mga kababayan na takot magbisikleta dahil sa aksidente o mga maaaring mangyari sa kalsada. Ayaw. Ibig sabihin na titigil na tayo. Kaya nga tuloy-tuloy ang advocacy natin to. Tuloy-tuloy ang trabaho natin para maging inclusive sila at mawala na yung forced discrimination. Alam mo, General Torre, nangiinis ka talaga. Sinabi na nga ni Sara na bawal daw eh. Wag daw, magtipid daw. Kaya wag kayo magbisikleta. Pinangungunahan mo pa eh. No, mga kababayan, no? Pinangungunahan pa ni General Torre. Lagot ka, General Torre, kay Sara. Ito. ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta. Lagot ka, General Torre. Actually, dahil sa gusto nila, ganun talaga, nakakatakot para sa kanila. Yung kalsada. Kaya habang ang kababaihan natin ay natatakot na magbike sa kalsada, ibig sabihin, meron pa tayong gagawin. Umabot sa 200 siklista ang nakiisa sa fun bike ride ng grupong Bicycle Friendly Philippines. Grabe, no? Puro babae. Ay, sama-sana tayo. No, mga kababayan, masarap magbike para kung puro babae kayo, no? Tapos ako lang yung nag-iisang lalaki, ano? Mga kababayan, sarap. At ito, painit ng painit ang panahon, pero sa kahit anong init ng panahon, mga kababayan, ay hindi pinapabayaan ni Boyeng Remulla yung pong mga mananagot sa flood control scam, pasok! Jack na lalong iinit ngayon. Eto mga kababayan, sabi ni Karen Davila kanina, hindi daw mga kababayan, wala daw ginagawa si Boyeng Remulla. Di ba mga kababayan ko, wala daw ekang ginagawa si Boyeng Remulla. Balikan muna natin mga kababayan ko. Sabi yun ni Atty. Claire Castro, eto, yan. Karen Davila, na ganun din ang sinasabi. Parang hindi ka nakapanipaniwala. Bago ka mamintas, dapat meron kang resibo. Nagtatrabaho pala si Ombudsman. Kita nyo na? Nagtatrabaho, mga ka-clear. Tapos, itong si Karen Davila, in-interview si Kong Toby. Panoorin nyo yun. Mano ba naman sabihin? Na wala na daw, parang patay na o tinulugan na, namatay na yung pag-iimbestiga sa flood control project? Oo nga daw. Karen Davila yan Kilalang host. Diba? Tapos magsasalita ng mali?
Yun ang sinabi niya. Itong flood control projects, flood control investigation, parang Oo. patay na. Ay, tika lang mga klira. Hindi ko matandaan kung patay na, tinulugan na, basta ganun. Oo. O nagkalimutan na. Nagkalimutan Ganun yung na. dating, mga kaklir. Oo, yun yung dating. Eto ngayon. Oo. Jack na lalong iinit ngayong taginit ang pagpapanagot sa mga sangkot sa manubalyang flood control projects. Alaka. Ginit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ngunit tumanggi siyang magbigay ng detalye sa Nako! gumugulong nila ang investigasyon. Ngayong tag-init, iinit, sinasabi ko sa inyo. Alaka! Ngayong tag-init, iinit. Sinasabi ko sa inyo, sabi ganun ni Boying, oh. Nako! Mayayari na ba? Mayayari na ba si Joel Villanueva? Ano? Oh. Marami yan. Marami Ano susunod na? yan. Itong tag Nako! Oh, adungin, oh. Aldungin. Ano? Attorney Empoy. Andyan ito. Eto na. init, iinit. Ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa ngayon, nirerepaso na ng tanggapan ng Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice para sa mga Sabi ko sa inyo eh. Delikado. Nagdidelikado mga kababayan ito. Pasok. reklamong graft at malversation laban kay Senator Joel Villanueva. Tinatawag na submitted for resolution naman sa DOJ ang reklamong plunder at graft laban kina dating Congressman Elizalde Co, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Senator Jinggoy Estrada. Hala kayo! Yari mga kababayan. Sige, tirahin mo, Boying! Habang pinalawig ang preliminary investigation para sa reklamong plunder laban kay dating Senator Bong Revilla. Hala Sa ka. tanggapan naman ng Ombudsman, gumugulong na ang preliminary investigation para sa Parang ako, oh. Oo, mga kababayan, parang ako yun, oh. Kaya lang, iba yun. Magnanakaw yun. Ako, mabuti. Tuloy. kapatid na sina Benguet Representative Eric Yap at dating AXIS Party List Representative Ed Vic Yap. Nako, itong dalawang magkapatid na to. Nako! Yari. Nakapwa ay sinasangkot sa Banabalyang Flood Control Project. Nako, yari kayo. O, paano? Yan ba yung pinabayaan, mga kababayan? Nako! Di ba, no? Pastor yan, Boss Mike. Mabait daw yan. Ewan ko doon, eh. Ako siguro, eh. Hindi man tayo pastor, pero mas mabait tayo ron. Nako. Our beloved, Boss Mike, Severa.